Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Pagsubaybay sa kwento ng buhay ni Daryl Darby. Kung isa ka sa nakasunod, please subscribe and hit the notification bell para sa madaming pang susunod na kabanata. Kabanata 4201. Habang nagsasalita siya, dama po ang tingin ni Archfiend Antigonus kay Prinsesa Dorothy. Ang kanyang ekspresyon ay lamaking masama sa pamamagitan ng pangalawang. Kung ito ay isang araw bago, Archfiend Antigonus ay walang sama ng loob laban sa Prinsesa Dorothy. Pagkatapos ng lahat, siya ay anak lamang ng Nine Heaven Emperor at halos hindi isang banta. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkatalo kahapon, si Archfiend Antigonus ay nagkaroon ng hindi maaalis na galit sa kanyang puso. Nang makita niya si Prinsesa Dorothy, alam niyang walang paraan na pakakawalan niya ito ng ganoon kadali. Nanginginig si Prinsesa Dorothy sa ilalim ng malamig na titig ni Archfiend Antigonus. Bumahaw ang takot sa kanyang puso habang patuloy na nanginginig. Ay, hindi ako sasama sayo. Habang nagsasalita siya, tahimik na tiningnan ni Prinsesa Dorothy si Jade Immortal. Archfiend Antigonus. Sa wakas ay nawalan na ng pasensya si Jade Immortal at tinawag ng malakas si Archfiend Antigonus. Nandito ka ba para manggulo ng kusa? Hinayaan mo akong kunin ang binibini, tapos ngayon gusto mo siyang bawiin. Tama iyan. Ang mukha ni Archfiend Antigonus ay ganap na walang emosyon habang siya ay nagsasalita ng bahagya. Nagdadalawang isip ako, halos hindi mapigilan ni Jade Immortal ang kanyang galit. Nilingan niya si Archfiend Antigonus at nagsalita sa isang mapanuksong tono. Archfiend Antigonus, babalik ka ba sa iyong salita? Ano ang sasabihin ng mga tao? Nagdilim ang mukha ni Archfiend Antigonus sa isang iglap. Pinuna siya ng isang Diyos sa ibang mundo. Paano niya napanindigan iyon? Lalong lumaki ang galit ni Archfiend Antigonus habang iniisip niya ito. Nagtatanong ako ng maganda out of courtesy dahil kilala natin ang isa't isa, Jade Immortal. Huwag mong samantalahin ang kabaitan ko. Isasama ko ang binibini ngayon. Habang nagsasalita siya, isang nakakatakot na aura ang lumabas mula kay Archfiend Antigonus, na bumabalot sa kapaligiran. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng takot si Jade Immortal at sa halip ay inis. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang sa frustration. Well, basta nandito ako ngayon, wala siyang pupuntahan. Si Lute, na pinagmamasdan ng eksena sa buong oras, sa wakas ay nag-pipe up. Ikaw ang Archfiend Antigonus, utang na loob. Ano bang laban mo sa binibini na iyon? Hindi mo ba siya kayang bitawan? Pakawalan mo siya. Ang mga mata ni Archfiend Antigonus ay kumislap ng malamig at nakakatakot. Iniluwa niya ang mga salita, ang kanyang ama, ang Nine Heaven Emperor, ay pinunasan ang hindi mabilang na mga tauhan ko. Iyan ay isang bagay na hindi ko makakalimutan, at wala kang sasabihing makakapigil sa akin, Lute Bell. Iminumungkahi kong manatili ka sa labas, tungkol dito, o hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa. Nagsalubong ang mga kilay ni Lute sa kanyang mga sinabi, at ang sama ng loob ay nagkulay sa kanyang katangi-tanging katangian. Walang pag-aalinlangan, naglakad siya pasulong para tumayo sa harap ni Prinsesa Dorothy. Si Lute ay isang babaeng kinasusuklaman ng mga gawa ng kawalang katarungan. Hindi siya malapit kay Prinsesa Dorothy, ngunit pinipili ni Archfiend Antigonus ang isang taong mas mahina kaysa sa kanya. Ito ay kasuklam-suklam, napaisip si Lute. Gagawin niya ang lahat para protektahan si Prinsesa Dorothy. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jade Immortal. Tuwang-tuwang wika niya, nakikita ko na hindi mangyayari ang laban ngayon, Lute Bell. Tingnan natin kung ilan sa mga halimaw na idiot na ito ang maaari nating talunin mamaya. Ang mga halimaw na mandirigma ay malalakas na individual, ngunit halos hindi nila pantayan si Jade Immortal. Si Prinsesa Dorothy, na kanina pa tense at balisa, ay hindi napigil ang mapahadjejek sa kanyang mga salita, ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumukulot paitaas. Napangitilin si Lute, tuwang-tuwa ang pagpinta sa kanyang nakamamanghang tampok. Si Archfiend Antigonus naman ay sumiklab sa galit. Halos hindi rin napigilan ng 12 Fiend Martyr sa likod niya ang kanilang galit. Si Jade Immortal ay walang ingat, nang ahas na maliitin ang mga halimaw na mandirigma ng ganoon. Walang paraan na matitiis nila iyon. Napakagaling, napakagaling. Sa wakas, huminga ng malalim si Archfiend Antigonus at umungol, kunin ang babae,
at patayin ang sinumang hamarang. Kumikislap ang mga mata ni Archfiend Antigonus habang nagsasalita. Nawalan na siya ng kontrol. Alam niya na si Jade Immortal at Lot ay gagawa ng isang kalaban ng imposibleng lakas. Sinubukan niyang maging mabait ngunit walang epekto. Pagkatapos ay gagawa siya ng mga bagay sa pamamagitan ng puwersa noon. Habang nagsasalita siya, ang 12 Fiend Martyrs ay sumabog sa lakas. Sinakay nila sina Jade Immortal at Lot. Kasabay nito, sumugod din ang 20,000 Fiend na mandirigma. Kabanata 4,202. Nagyayelong mukha ni Jade Immortal habang nakatitig kay Archfiend Antigonus, nakangiti. Mabuti naman, hindi ako makapaniwala na ikaw ay humihila ng isang bagay na walang kahihiyan, sinasamantala ang iyong lakas sa mga numero. Well, kahit doble ang dami mo ngayon, walang ibang pwedeng mangyari para makuha mo yung babae. Pagkatapos, sumabog ng may enerhiya si Jade Immortal habang nagmula sa kanya ang isang malakas na aura. Binalot nito ang langit na nakikipagsagupaan sa 12 Fiend Martyr. Pagkatapos, ang tanging makikita lamang ay si Jade Immortal na gumagalaw sa bilis ng kidlat habang humahabol siya sa hangin. Ang 12 Fiend Martyr ay halos hindi makapag-react sa oras, at 6 o 7 sa kanila ay nataman sa isang iglap habang ang kanilang mga mukha ay namutla. Kapwa sina Morticia at Yuda, kasama ang lahat, ay nabigla ng hindi masabi. Talagang nakakatakot ang kapangyarihan ni Jade Immortal. Kahit ang 12 Fiend Martyrs ay hindi siya kayang pigilan. Sa halip ay naapektuhan sila ng kanyang mga suntok. Nagdilim ang ekspresyon ni Archfiend Antigonus. Jade Immortal. Tinitigil ni Archfiend Antigonus si Jade Immortal. Alam kong makapangyarihan ka, ngunit mayroon akong isang ito sa bag ngayon. Habang nagsasalita siya, isang nakakatakot na malakas na aura ang lumabas mula kay Archfiend Antigonus. Nag-iwan ito ng matingkad na itim na trail sa kanyang likuran, humataw sa hangin at bumaba sa Jade Immortal. Lubos na pinahahalagahan ni Archfiend Antigonus ang kanyang katayuan at hindi kailanman nagplanong magwelga. Gayunpaman, ang 12 Fiend Martyr ay hindi katugma kay Jade Immortal, kaya hindi na siya nakatalikod. Nakita ni Jade Immortal ang pag-atake ni Archfiend Antigonus. Sa halip na takot, sumilay sa kanyang mukha ang isang masayang ngiti habang siya ay sumigaw sa tuwa. Sa wakas ay nakakilos ka na, Antigonus. Siguradong pinaghintay mo ako. Ang pakikipaglaban ni Jade Immortal kay Lot ay paulit-ulit na naantala, at iyon ay nakadismaya sa kanya. Nais niyang turuan ng leksyon si Archfiend Antigonus, at hindi siya magiging mas masaya na makitang sa wakas ay sinaktan siya ni Archfiend Antigonus. Si Jade Immortal ay pumailan lang sa langit, at isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan nila ni Archfiend Antigonus. Noon lang, sumugod din ang 20,000 Fiend Warriors. Bahagyang nakagat ni Lot ang kanyang labi. Ang kanyang mga Kat-Anji tanging katangian ay nanatiling hindi gumagalaw. You're trying to take advantage of your strength in numbers. Minamaliit mo ba ako? Si Lot ay pumailan lang sa himpapawid, gumawa ng isang beeline para sa karamihan ng tao. Si Prinsesa Dorothy, na buong oras na nanunood, ay napakagatlabi habang napuno ng pagkabalisa ang kanyang puso. Alam niya na makapangyarihan sina Jade Immortal at Lot. Gayunpaman, silang dalawa lang ang naroon. Paano nila lalabanan si Archfiend Antigonus, ang 12 Fiend Martyrs, at ang 20,000 Fiend Warriors? Pinuno ng pag-iisip si Prinsesa Dorothy ng pagnanasang magmadali. Gayunpaman, wala siyang kaluluwang engkanto, kaya't maaari lamang siyang tumayo at manood ng may pagtaas ng gulat. Binibini, tumawag si Lot kay Prinsesa Dorothy sa gitna ng pagpapabagsak sa mga masasamang mandirigma. Tumayo ka at panatilihing ligtas ang Emerald Sky Pearl. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay hindi nag-iwan ng puwang para sa paghihiganti. Ang Emerald Sky Pearl ay maaaring makatulong kay Prinsesa Dorothy na muling itayo ang kanyang diwatang kaluluwa. Napakahirap maghanap ng iba kung mawawala ito sa kanya. Napabuntong hininga si Prinsesa Dorothy sa pagmamadali. Inalis niya ang Emerald Sky Pearl, kasama ang Rainbow Amulet at ang bote ng Jade, bago humakbang sa gilid, nababalisa na nanunood. Lalong naging matindi ang tunggalian nina Archfiend Antigonus at Jade Immortal sa mid-air.
Itinaas ni Archfiend Antigonus ang kanyang mga kamay upang salubungin ang mga palad ni Jade Immortal sa isang banggaan. Isang tunog na nakakabasag ng lupa ang umalangaw sa kalangitan ng magkasalubong ang kanilang mga palad, at isang napakalakas na puwersa ang dumagan sa atmosfera. Halatang namutla ang mukha ni Archfiend Antigonus sa impact. Sa isang mapurol na ugong, bumagsak siya pabalik sa hangin, habang ang mukha ni Jade Immortal ay bahagyang lumilipat habang nakatayo siya sa lugar na mayabang at matangkad, matibay na parang bato. Malinaw na mas naapektuhan si Archfiend Antigonus sa suntok. Kung si Archfiend Antigonus ay nasa kanyang tuktok, hindi yun mangyayari. Gayunpaman, nilusob niya ang Imperial Sky Palace noong nakaraang gabi at naubos niya ang malaking bahagi ng kanyang espiritual na enerhiya. Higit pa riyan, si Archfiend Antigonus ay gumugol din ng maghapon sa paghahanap ng mga palatandaan ng tribo ng demonyo at angkop na napagod sa pagod. Tumayo si Archfiend Antigonus. Nagningning siya sa galit kay Jade Immortal habang pilit niyang tinatago ang pagkabigla sa kanyang puso. Kabanata 4203. Mula nang maaga niya ang isang nasa salat na katawan, ang kanyang lakas ay naging mas malakas kaysa dati. Kahit na ito ay hindi malapit sa kanyang pinakamataas na lakas, siya ay may sapat na kasanayan upang talunin si Jade Immortal. Ngunit ang huling suntok ay hindi pa sapat para talunin siya. Jade Immortal. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, malamig na nagsalita si Archfiend Antigonus. Hindi ako makapaniwala na ang iyong kakayahan ay bumuti ng gusto sa mga nakaraang taon. Dapat kong sabihin na ako ay humanga. Pagkatapos, sumugod muli si Archfiend Antigonus. Bawasan ang pakikipag-usap, mas maraming away. Napangisi si Jade Immortal habang sumusugod siya ng walang takot. Sa susunod na ilang segundo, dalawang katawan ang nag-zip sa hangin. Maaaring masyadong desperado si Archfiend Antigonus sa kanyang mga unang pag-atake, at ipinakita niya ang kanyang kahinaan ng maraming beses. Hindi bibitawan ni Jade Immortal ang pagkakataon, at ginamit niya ang mga pambihirang tagumpay na iyon para mapabagsak si Archfiend Antigonus. Honorable Archfiend, nandito kami para tumulong. Ang 12 Fiend Martyr, na nagpapahinga ng kaunti sa malapit, ay sumugod ng may malakas na sigaw. Sumama sila kay Archfiend Antigonus at pinalibutan si Jade Immortal. Hindi nakaramdam ng takot si Jade Immortal. Sa halip, sumigaw siya sa tuwa, at natawa siya habang sinasabi, alam kong wala ka pang masyadong mararating na tao. Kahit lumalaban mag-isa, hindi mo ako kalaban, alinman. Itinaas ni Jade Immortal ang kanyang mga kamay. Ang mga ulap ay natipon sa itaas ng kanyang mga ulo, at ang hangin ay nagsimulang umungol habang ang hangin ay umiikot at sumikip na parang ang mundo ay magwawakas. Iyon ang ultimate skill ni Jade Immortal, ang reversal of the universal powers. Ipinakita ni Jade Immortal ang kanyang ultimate skill, at bahagyang nawala ng bantay si Archfiend Antigonus at ang 12 Fiend Martyr. Wala silang pagkakataon. Samantala, sa kabilang dulo ng larangan ng digmaan, nang umatake ang mga halimaw na mandirigma, hindi nagbago ang mga maselang katangian ni Lud. Sa halip, siya ay nagsimulang lumipad sa paligid ng hukbo na parang isang engkanto, na kumaskas papasok at palabas sa karamihan. Gayunpaman, napakaraming masasamang mandirigma. Kapag bumagsak ang isang alon, isang bagong batch ang darating na mag-charge pasulong. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Lud, ngunit bahagyang natarante siya. Hindi yon gagawin. Kung magpapatuloy iyon, maaga o huli, ay makakarating sila sa babae. Pagkatapos, isang ideya ang dumating kay Lud. Siya daktat pumailang lang sa langit at iginuhit ang instrumento ng Lud mula sa kanyang likod. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay dito, sabay strum. Isang kamangha-manghang himig ang umalangaw kaagad. Habang ang mga tala ay naglalakbay sa himpapawid, ang kapaligiran sa loob ng 1,000 metrong radius ay nagsimulang sumikip. Anong pandaraya yan? Sinusubukang pumatay ng mga tao gamit ang musika. Marami sa mga halimaw na mandirigma ang natawa sa eksena. Akala nila ay naglalaro si Lud ng panlilinlang ng bata na walang anumang banta. Gayunpaman, hindi natinag si Lud. Sa halip, nagpatuloy siya sa paglalaro. Ang mga nota ng musika ay tila nasa salat habang sila ay naghahabi sa hangin sa mga alon, na lumalawak sa ikalawa at bumabalot sa mga halimaw na mandirigma.
Ang tune na tinugtog ni Lute ay ang kanyang ultimate skill, ang Heavenly Melody. Ang himig ay hindi makagagawa ng anumang tunay na pinsala, ngunit maaari nitong guluhin ang espiritual na logika at kamalayan ng isang tao. Arg, ang sakit ng ulo ko. Nasaan ako ngayon? Anong pangalan ko? Sa ilalim ng katiwalian ng Heavenly Melody, maraming masasamang mandirigma ang yamakap sa kanilang mga ulo habang ang isang masakit na sensasyon ay dumadaloy sa kanilang mga templo at ang kanilang mga utak ay blanko. Pagkalipas ng ilang segundo, nagsimulang bumagsak ang ilang libong Fiend Warriors, hindi nakayanan ang Heavenly Melody. Ang mga natitirang mulat na mandirigma ay tila malabo rin. Natigilan si Grunt sa gulat. Tinitigan niya si Lute, hindi makabuo ng pangungusap. Si Lute ay isang Diyos sa ibang mundo, talaga. Ang isang tune lamang na nilalaro gamit ang Lute ay maaaring mag-udyok ng gayong mapangwasak na mga epekto. Kasabay nito, nagulat din si Prinsesa Dorothy. Sa ilalim ng epekto ng Heavenly Melody, nagsimula ring sumakit ang kanyang ulo. Pagkatapos, dahan-dahang bumaba ang Lute, bahagyang tinapik ang likod ni Prinsesa Dorothy. Bilis, umalis ka habang may pagkakataon ka. Ang ekspresyon ni Lute ay ganap na kalmado, ngunit ang kaba ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Kabanata 4204. Alam niya na ang sitwasyon ay nagbigay sa kanya ng kalamangan, ngunit mahirap sabihin kung anumang aksidente ang mangyayari kung magpapatuloy ang labanan. Ang pinakamagandang bagay na magagawa niya ay hayaang makatakas si Prinsesa Dorothy habang nalilito ang kalaban. Ang suntok ay tila magaan at maangin ngunit naglalaman ng imposibleng kapangyarihan. Hindi man lang nakasagot si Prinsesa Dorothy nang siya ay tanggayan ng isang malaking puwersa na naglayag sa kanya sa himpapawid. Salamat, Lute Bell, sigaw ni Prinsesa Dorothy bilang pasasalamat kahit 1,000 metro na ang layo niya nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Alam ni Prinsesa Dorothy na ang mga aksyon ni Lute ay ginawa sa kanyang sariling kaligtasan sa isip. Sinigurado ni Lute na nakaalis na si Prinsesa Dorothy bago muling tumalikod sa larangan ng digmaan. Sa nakita, nagninggal sa galit si Archfiend Antigonus. Hindi niya akalain na gagamit si Lute ng ganoong paraan para mapaalis si Prinsesa Dorothy. Wala nang gusto si Archfiend Antigonus kundi ang sundan siya. Gayunpaman, pinigilan siya ni Jade Immortal, at walang paraan para makaalis siya. Sa init ng sandali, tinawag niya si Grunt. Anong ginagawa mo habang nakatayo ka lang dyan, Oliver? Sakupin mo ang babaeng yan. Huwag mo nang isipin na babalikan mo ako kung nabigo ka. Oo, kagalang-galang na Archfiend. Bumaling si Grunt na may hatek upang tanggapin ang utos bago umakyat sa direksyon na pinuntahan ni Prinsesa Dorothy. Samantala, sa kung nasaan si Princess Dorothy. Pagkatapos niyang lumipad ng ilang minuto, tuluyang napadpad sa lupa si Prinsesa Dorothy. Si Prinsesa Dorothy ay nakaramdam ng labis at naantig. Siguradong malakas si Lute, pinaalis niya siya ng isang suntok lang. Bahagyang nag-alala rin si Prinsesa Dorothy. Makakaalis kaya sina Jade Immortal at Lute Bell sa sitwasyong iyon? Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang labanan si Archfiend Antigonus at ang kanyang 12 Fiend Martyrs. Ang tanging bagay na magagawa niya ay maghintay at makita kung paano gumagana ang mga bagay at pumunta sa isang hakbang sa isang pagkakataon. Walang paraan na makakatulong pa rin siya sa sitwasyon, ang pagbabalik ay maaaring magdulot ng karagdagang problema. Habang pinag-iisipan niya iyon, inilagay ni Prinsesa Dorothy ang Emerald Sky Pearl, ang Rainbow Amulet, at ang bote ng Jade na naglalaman ng kakaibang apoy para itago bago naglakad pasulong. Si Prinsesa Dorothy ay walang kahit isang bakas kung nasaan siya, ngunit alam niya na kailangan niyang lumayo. Hanggat maaari baka mahanap siya ng mga Fiend. Gayunpaman, hindi niya namalaya na ilang daang metro sa likuran niya, isang figure ang tahimik na bumagsak sa lupa. Ang kanyang titig ay may isang hindi nababasang kislap, at ang kanyang ekspresyon ay kumikinang ng masama. Ito ay si Grunt. Nagpasalamat siya sa langit na hindi siya nawala. Nang siya ay lumapag, si Grunt ay nakaramdam ng pagkapunit at pagkabigla nang makita si Prinsesa Dorothy sa hindi kalayuan sa unahan niya habang nakasunod ito ng malapit sa kanyang likuran. Ilang sandali pa, huminto si Prinsesa Dorothy sa gilid ng isang bangin. Napapalibutan ng mga ulap ang bangin, at tila napakalalim. Ang isang maling hakbang ay tiyak na magbubunga ng kamatayan.
Hindi matatakot si Prinsesa Dorothy sa tanawin kung nakatagpo niya ito noong nakaraan, dahil madali lang siyang umakyat sa bangin. Gayunpaman, nawala ang kanyang diwatang kaluluwa at wala nang paraan para gawin iyon muli. O hindi, habang nakatitig siya sa matarik na gilid sa ilalim ng kanyang mga paa, si Prinsesa Dorothy ay napuno ng takot at matinding pagnanasang umiyak. Napakaraming kinailangan upang maalis ang sarili mula sa panganib na naranasan niya, at pagkatapos ay may bangin na hamarang sa kanya. Hindi na napigilan ni Prinsesa Dorothy habang umaagos ang luha sa kanyang mukha habang umiiyak. Ama, ina, kung gaano kita nangungulila. Nais kong bumalik sa iyong tabi. Mula nang mahuli siya ni Archfiend Antigones, naranasan na ni Prinsesa Dorothy ang kanyang makatarungang bahagi ng sakit at pagdurusa. Hinarap niya ang mga ito nang walang iba kundi ang malakas at determinadong kalooban, ngunit naabot na niya ang kanyang breaking point. Habang umiiyak, naikuyong ni Prinsesa Dorothy ang kanyang mga kamao. Wala siyang ibang hinangad kundi ang bumalik upang tulungan sila, ngunit alam niyang magreresulta lamang ito sa kanyang kamatayan. Ang pag-iisip na sina Jade Immortal at Lotbel ay nadala sa isang mabangis, walang humpay na labanan upang protektahan siya ay naging dahilan upang hindi siya mapakali. Hindi siya mapakali. Masama lang at hindi siya nakabalik upang tulungan sila, ngunit ang kanyang dinadaanan ay naharang din ng isang bangin. Ano ang kabutihan niya? Habang si Prinsesa Dorothy ay malungkot na nananaghoy sa kanyang sarili, narinig niya ang mahinang yabag sa kanyang likuran. O hindi, may nakahuli sa kanya. Nanginginig si Prinsesa Dorothy habang hinihimas ang ulo niya para tingnan kung sino iyon. Natigilan siya sa nakita. Isang lalaki ang naglakad na may ngiti sa labi. Kabanata 4205. Nakasuot siya ng itim na baluti. Siya ay tila imposibleng maringal, kung hindi dahil sa dalawang maling paa na nakakabit sa kanyang pelvis na nakausli na parang masakit na hinlalaki. Ito ay Grunt, disguised bilang Oliver. Nanlamig ang dibdib ni Prinsesa Dorothy sa takot. Pinilit niyang panatilihin ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit hindi mapigilan ng kanyang katawan ang panginginig. Paano siya nahanap ng halimaw na iyon ng ganoon kabilis? Siya ay tapos na para sa iyong kamahalan. Napangiti si Grunt habang nagsasalita sa nakakaaliw na tono. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Ang kanyang mga mata ay kumislap na may hindi mabasang kislap. Labis na nasaktan si Grunt nang una niyang nalaman na kinuha ni Daryl ang kadalisayan ni Prinsesa Dorothy at ikakasal na rin sila. Siya ay nahulog sa isang estado ng sukdulang kalungkutan, na nanunumpa na hindi na niya ito mapipigilan pa pagkatapos nito. Gayunpaman, nang humarap siya kay Prinsesa Dorothy, ang damdaming pilit na pinipigilan ni Grunt ay muling bumalik sa ibabaw. Ako, nang maramdaman niya ang kilos ni Grunt, ang ekspresyon ni Prinsesa Dorothy ay isang pangungutya. Kilala kita, anak ka ng Black Tortoise King, di ba? Anong gusto mo? Bakas sa mukha ni Prinsesa Dorothy ang puot at pag-aalala. Pinalaki siya ng ungol. Lumapit siya at sinabi ko lang na hindi kita sasaktan, Prinsesa. Kung naniniwala ka sa akin, hayaan mo akong ibalik ka sa Imperial Sky Palace. Puno ng pag-asa ang mga mata ni Grunt. Ang orihinal na plano ni Grunt ay sakupin si Prinsesa Dorothy at ibalik siya sa Archfiend Antigones. Gayunpaman, ang paningin sa kanya ay bumahas sa kanya ng pagmamahal na naramdaman niya sa nakaraan, at natagpuan ni Grunt ang kanyang sarili na hindi magawa ang isang bagay na napakasakit. Pinag-isipan niyang mabuti ibabalik niya si Prinsesa Dorothy sa Imperial Sky Palace bilang anak ng Black Tortoise King. Pagkatapos ng lahat, kinuha niya ang kanyang pagkakakilanlan at alam na ang kanyang presensya ay hindi magbabante sa kanyang buhay. Ano? Natigilan si Prinsesa Dorothy sa gulat. Kumunat ang noo niya at tinitigan si Grunt. Gusto mo ba akong pabalikan sa Imperial Sky Palace? Sa kabila ng matinding pag-aalala sa kanyang mukha, hindi niya maitago ang kanyang saya. Tama iyan. Madiin na tumanggo si Grunt. Lumuwag ang mga kilay ni Prinsesa Dorothy, at kumalma siya habang ang kanyang kilos ay naging casual na nagtatanggol. Panipituldok, bakit mo ako tinutulungan? Marami na siyang pinagdaanan, kaya hindi na siya magtitiwala sa mga tao ng ganoon kadali. Hindi niya alam na ang Black Tortoise Kings ay si Grunt, ang lalaking minahal niya ng husto noon. Iyong kamahalan, ungol na parang napunit nang hindi siya pinaniwalaan ni Prinsesa Dorothy.
Sinabi niya, maaaring mukhang tapat ako sa lahi ng Finn, ngunit ito ay isang gawa. Sumama lang ako sa lahi ng Finn bilang isang especially iya upang mag-scout para sa intel. Maaaring hindi tayo magkakilala, pero pareho tayo ng kaaway. Dapat magtiwala ka sa akin. Habang lumilitaw siya upang ipagtanggol ang kanyang sarili, mas mababa ang tiwala sa kanya ni Prinsesa Dorothy. Umiling siya, ayos lang, hindi ko kailangan ng tulong mo. Ang kailangan mo lang gawin ay umalis at magpanggap na hindi mo ako nakita. Tumalikod si Prinsesa Dorothy upang umalis, na nagpaplanong tahakin ang mahabang ruta sa paligid ng bangin. Naging desperado si Grant. Lumakad siya pasulong sa higanting mga hakbang at hinawakan ang braso ni Prinsesa Dorothy. Seryoso akong tulungan ka. Kung aalis ka ngayon, mahuhuli ka ng mga halimaw. Ikaw, bitawan mo ako, sa sandaling ito. Nakaramdam ng pagkagulat at kahihiyan si Prinsesa Dorothy sa pagkakadikit ng balat. Bitawan mo ako, alam kong wala kang silbi. Pilit niyang kinakalas ang braso habang nagsasalita. Naputol ang ungol sa pagitan ng pagnanasang sumigaw at umiyak. Sa kanyang desperasyon, wala siyang ibang nagawa kundi ang sabihing, huminahon ka, prinsesa. Hindi ako anak ng Black Tortoise King, ako si Grant. Agad na natigilan si Prinsesa Dorothy sa mga sinabi nito. Nakatitig siya kay Grant ng blanko habang ang kanyang isip ay buzz sa puting ingay. Ano ang sinabi niya? Siya si Grant. Makalipas ang ilang segundo, bumalik sa katinoan si Prinsesa Dorothy. Malamig na sabi niya, ano bang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Siguradong baliw ang lalaking iyon, sinasabing siya ay Grant ng malinaw na siya ay anak ng Black Tortoise King. Seryoso ako, naging desperado si Grant. Lumabas sa bibig niya ang mga nangyari sa kanya nitong mga nakaraang araw. Nasa ganitong estado ako dahil kay Daryl Darby. Nagbigay siya ng impormasyon tungkol sa Fiend Race sa Solar General noong gabi bago ang dakilang labanan. Kabanata 4206. Ilang minuto lang ay natapos ng ipaliwanag ni Grant ang nangyari, hindi maitago ang galit sa kanyang mukha. Kung hindi dahil kay Daryl Darby, hindi na sana ako hinahabol ng kanyang kamahalan. Hindi rin ako kailangang gumawa ng ganoong plano, gamit ang complete takeover para angkinan ang walang kwentang nakatawan na ito. Tinitigil ni Grant na puno ng pagmamahal at pananabik kay Prinsesa Dorothy habang nagsasalita ito. Alam kong minahal mo ako, prinsesa, at hindi ko nais na magsinungaling sa iyo. Kasalanan ko kung bakit kita iniwan. Mapapatawad mo ba ako? Kapag pinabalik kita sa Imperial Sky Palace, hihilingin ko sa kamahalan ang iyong kamay sa kasal. Dahil patay na si Daryl Darby, wala nang mamagitan sa amin. Gusto mo ba yan? Ang mga mata ni Grant ay puno ng pag-asa at pagmamahal habang binibigkas niya ang huling salita. Sa katunayan, gusto pa rin ni Grant na bumalik sa Imperial Sky Palace. Matapos niyang sakupin ang katawan ni Oliver at gumugol ng isang araw sa karera ng halimaw, napagtanto ni Grant na ang pamumuhay sa gitna ng halimaw na lahi ay isang banta sa kanyang buhay at mas mabuting kunin niya ang kanyang mga pagkakataon. Hanggat tatanggapin siya ni Prinsesa Dorothy, siya ay magiging prinsipe consort sa pagbabalik sa palasyo. Magiging maliwanag na naman ang kanyang kinabukasan. Walang iba kundi kaluwalhatian para sa kanya. Nang malaman niya ang katotohanan, hindi napigilan ni Prinsesa Dorothy ang hingal na kumawala sa kanya habang walang imak siyang nakatitig kay Grant. Grant iyon. Makalipas ang ilang segundo, bumalik sa katinoan si Prinsesa Dorothy. Maraming ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang kamay at ibinaba iyon ng malakas sa mukha ni Grant sa isang malakas na sampal. Ang sampal na iyon ay kumuha ng malaking lakas ng Prinsesa Dorothy. Umalangaw ito sa hangin habang damaloy ang dugo sa ibabaw ng pisngi ni Grant sa hugis ng tatak ng kamay. Ikaw na walang hiya, walang kwentang Grant. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin ang mga bagay na iyon. Halos nanginginig si Prinsesa Dorothy sa galit na damaloy sa kanyang mga ugat, ang puot ay kumikislap sa kanyang mga mata. Mahal na mahal kita, paano mo ako nagagawang ganyan? Napagkamalan kong ikaw si Daryl Darby at ibinigay ko ang sarili ko sa kanya. Alam mo ba, kung paano ako nasira nang malaman ko ang totoo? Gusto ko nang mamatay. Gayunpaman ang pag-iisip tungkol sa iyo ay nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy.
Pagkatapos noon, hinanap kita sa Nine Mainland at iniligtas kita mula sa Hidden Hero Sect at sinabi sa iyo ang totoo. Akala ko ay aaliwin mo ako at magkakasama, kasama akong masaya simula noon. Gayunpaman, noong nalaman mong nawala ang aking kadalisayan, nagsinungaling ka sa akin tungkol sa iyong nararamdaman. Sinabi mo na mahal mo ako, ngunit matagal mo akong itinapon sa gilid. Nawalan ka pa ng malay para ibigay ako kay Master Mag-era, tapos pinabalik mo ako sa makadiyos na rehiyon para magpakasal. Iniwan ka, at ngayon nandito ka dahil wala ka ng ibang mapupuntahan. Ang lakas ng loob mong sabihing mahal mo ako. Hindi ka ba nahihiya? Halos hindi napigilan ni Prinsesa Dorothy ang kanyang emosyon habang lumalago ang kanyang galit. Nawalan siya ng kontrol. Sigaw niya, lumayo ka sa akin. Hindi ko na nais na makita ka muli. Hindi sa buong buhay ko. Wala na akong pakialam sa'yo, patay man o buhay. Sa harap ng malamig, walang awa na mga salita ng galit ni Prinsesa Dorothy, ang ngiti sa mukha ni Grant ay natigil habang ang kanyang mukha ay namumula. Sobra na ang pagtulong sa iyo. Sa halip ay iniabot ko sa akin ang aking asno. Nawalan ng kontrol si Ungol. Pumalakpak siya at tumalikod. Sampal. Ang suntok ay isang hindi pa napaghandaan ni Prinsesa Dorothy. Napaatras siya ng may mahinang ugong at mabigat na bumagsak sa lupa. Gulat at galit niyang tinitigan si Grant, ang lakas ng loob mong saktan ako. Tuluyang lumabas ang tunay na kulay ni Grant habang lalong tumigas ang kanyang tingin. Gusto kitang tulungan, para lang tretuhin mo ako ng ganito. Sino ka sa tingin mo? Walang iba kundi ang isang walang kwentang bagay na nabahira ng Daryl Darby na iyon. Ang lakas ng loob mong umakto na parang mataas at mayabang sa harap ko. Panipi, lumapit si Grant habang nagsasalita. Nanlamig ang kanyang tingin habang tinitingnan si Prinsesa Dorothy pataas at pababa. Dahil nagalit sa kanya si Prinsesa Dorothy, tikim muna siya sa kanya bago niya ito patayin at ibalik ang katawan nito. Ano ang sinusubukan mong gawin? Kumakabog ang dibdib ni Prinsesa Dorothy habang pinagmamasdan si Grant na papalapit sa kanya. Nanginginig ang boses niya habang sumisigaw. Ano ang ginagawa ko? Malamig na sumili ang ngiti ni Grant habang inilalabas niya ang mga salita. Matagal na kitang mahal, para lang mauna sa'yo ang tanggang Daryl Darby na yon. Hindi ito patas. Gusto rin kitang matikman. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Prinsesa Dorothy habang siya ay dahan-daang umatras. Ang tanging nararamdaman niya ay galit at kawalan ng pag-asa. Kabanata 4207. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at umagos sa kanyang mukha. Bakit napakalungkot ng kanyang kapalaran? Una, siya ay nasa isang talampas, at pagkatapos ay kinailangan niyang makasalubong ang isang lobo sa balat ng tupa tulad ng Grant. Si Prinsesa Dorothy ay nalulula sa nerbiyos at nakalimutang tumingin sa likuran niya. Nadulas siya at nahulog sa bangin. Arg! Napasigaw si Prinsesa Dorothy sa gulat nang bumagsak siya pabalik, nawala sa hamog sa ibaba niya. Nagdilim ang mukha ni Grant. Akala niya ay masusulit niya ang prinsesa matapos na tuluyang masira ang kanyang pride. Hindi niya inasahan na mawawala ng takbo ang prinsesa at mahuhulog sa bangin. Nagpasya siyang bumalik. Bumaling si Grant para umalis, bigo. Samantala, sa Nine Mainland, sa New World Royals. Gabi na noon. Gayunpaman, ang buong palasyo ay buhay, maliwanag na. Naiilawan ng mga parol. Nakaupo si Lord Kenny sa kanyang trono sa Full Energy Hall, na nakasuot ng gintong robe. May mapang-akit na ngiti ang kanyang mataimtim na mukha. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang makisig na figura, nakasuot ng puti na. May mga pin-8 na katangian. Si Skylar iyon. Silang dalawa lang ang tao sa Full Energy Hall. Kahit sinong dumaan ay mabigla sa nakita. Si Lord Kenny ay may kutob sa kanyang mga balikat at may pagsusumamo na tingin sa kanyang mga mata. Wala siyang kamukhang emperador kumpara kay Skylar, nakaupo na mayabang at matangkad sa kanyang puting damit. Ang iyong karangalan. Bumangon si Lord Kenny, binati si Skylar ng may malaking paggalang. Natipon ko na ang lahat ng 300,000 sundalo ko ngayon. Maaari tayong umalis anumang oras. Isang buwan na ang nakalipas, nailigtas ni Lord Kenny ang isang halos walang buhay na Skylar sa kaparangan ng Kunlun. Ang dalawa ay sumang-ayon sa isang alyansa, at si Lord Kenny ay sumali sa Fiend Race kasama ang lahat ng New World Royals.
Si Skyler, bilang kapalit, ay sumang-ayon na tulungan si Lord Kenny na kunin ang Nine Mainland. Kaya, ginugol ni na Lord Kenny at Skyler ang nakalipas na buwan sa pagbalangkas ng isang maigsi na plano para ibagsak ang iba pang mga kontinente para sumuko sila. Sige, mas nasiyahan si Skyler sa ulat ni Lord Kenny na kangiting tumango. Napakahusay, ang iyong pagiging produktibo ay kahanga-hanga. Natitiyak kong malaki ang pabor sa iyo ng Honorable Archfiend kapag nakita ka niya. Habang nagsasalita siya, dahan daw ang bumangon si Skyler. Tinuloy, nasabi niya, dahil handa na tayo, pupunta tayo sa orihinal na plano. Magsisimula tayo sa North Mona Continent. Ang North Mona Continent ay ang pinakamalakas sa Nine Mainland. Ang pagbaba sa kanila ay magsasad lamang ng mabilis na pagbagsak ng iba pang mga kontinente. Oo, Your Honor. Pinilit ni Lord Kenny na tanggapin ang utos na nagpahayag ng malaking problema. Ang North Mona Continent ay hindi kapani-paniwalang malakas. Natatakot lang ako na hindi sila mapabagsak ng aking 300,000 Royal Armies. Habang nagsasalita siya, tila hindi mapalagay si Lord Kenny. Kahit na ang New World ay makabuluhang bumuti sa maikling panahon na mayroon sila, mayroon pa ring malaking distansya sa pagitan ng kanilang lakas at ng North Mona Continent. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng North Mona Continent ay kinilala ng Nine Mainland. Hindi sigurado si Lord Kenny kung kaya niya silang lupigin gamit lamang ang 300,000 maharlikang hukbo. Nang maramdaman ang kanyang pag-aalala, si Skyler ay nagpakawala ng buong pusong tawa. Nagsalita siya sa nakakaaliw na tono, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Naplano ko na ang lahat kung paano natin ibababa ang North Mona Continent. Mamumuno ka kasama ng iyong hukbo, at ako tiyaking magpadala ng espesyal na taong may kapangyarihan upang tulungan ka bago ang mahusay na labanan. Isang taong may malaking kapangyarihan. Nagulat si Lord Kenny. Gayunpaman, sa kumpiyansa na tingin ni Skyler, hindi nag-abala si Lord Kenny na tanungin siya. Tumango lang siya. Pagkatapos, mabilis siyang lumabas ng Full Energy Hall. Pagkalipas ng ilang minuto, pinamunuan ni Lord Kenny ang kanyang hukbo ng 300,000 sundalo at masiglang umalis patungo sa North Mona Continent. Samantala, sa pamilyang Carter sa World Universe, nasa kalagitnaan na ng taglagas, at lahat ng bulaklak sa hardin ay nalanta dahil sa ginaw. Ngunit ang naglalagablab na pulang dahon sa nakapalibot na maple forest ay nakatayong maliwanag at mapagmataas, na bumubuo ng isang nakamamanghang tanawin. Si Yvette ay nakaupong mag-isa sa beranda, ang kalungkutan ay nakaukit sa kanyang maselang katangian. Kalahating buwan na ang nakalipas, si Yvette ay napaliligiran ni Lord Kenny habang pumapasok sa Imperial Sky Palace. Nagpakita si Skyler upang palayain siya sa tamang oras at sa gayon ay sinamantala ang pagkakataon na kumbansihin si Yvette na baligtarin ang kanyang daloy ng dugo upang sakupin ng masamang kaluluwa. Kabanata 4208. Pagkatapos noon, ginamit ni Skyler ang Reverse Fin Soul Takeover spell para akitin si Yvette na sumali sa kanyang team. Maling pangako noon si Yvette. Gayunpaman, itinuro lamang ni Skyler sa kanya ang kalahati ng spell, sa galit ni Yvette, ngunit hindi siya nang ahas na bumalik sa kanyang salita. Ikinulong ni Yvette ang sarili sa pagbalik sa mga miyembro ng pamilyang Carter, determinadong alamin kung paano ibabalik ang Fin Soul Takeover. Gayunpaman, ito ay kalahating buwan na, at wala siyang pag-unlad. Napuno yun ng pagkadismaya kay Yvette. Hi Lady, sa sandaling iyon, mabilis na humakbang ang isang alilang babae. Patungo sa kanya, lumingon siya para batiin si Yvette. May nagdala ng sulat para sa iyo, sabi ng katulong. Dahil matagal na siyang nakatira sa mga miyembro ng pamilya Carter, tinawag siyang High Lady sa halip na prinsesa. Isang sulat para sa akin. Nagsalubong ang kilay ni Yvette sa gulat. Hinintay niyang mawala ang katulong bago niya binuksan ang sulat. Ang sumalubong sa kanya ay nagpang-inig sa kanya at nagpabagsak sa kanyang espiritu. Nagkaroon lamang ng isang pangungusap. Kilalanin ako ngayong gabi sa hilaga. Huwag malate. Ito ay isang emergency. Ang liham ay hindi pinirmahan, ngunit mayroong isang pagguhit ng isang Cloud Valley. Skyler, ang tanawin sa ulap ay lalong nagpatunay sa mga pagpapalagay ni Yvette, at siya ay may tiwala na si Skyler ang nagpadala ng liham. Walang magandang ibig sabihin ang sulat ni Skyler.
Natagpuan ni Yvette ang kanyang sarili na labis na bigo na walang paraan para gumaan ang pakiramdam. Kung siya ay tumalsik, walang paraan na makakayanan niya ang masamang kaluluwa kung ito ay sumiklab at kunin ang kanyang katawan. Ang pag-iisip ng Fin Soul Takeover ay naging dahilan para hindi comfortable ang puso ni Yvette. Ate Yvette, sa sandaling iyon, isang malinaw na boses ang umalangaw sa hangin. Dalawang nakamamanghang figure ang pumasok sa hardin sa mabilis na hakbang. Ang isa ay nakasuot ng mahaba, maputlang berdeng damit at nakaponytail ang kanyang buhok, na nagniningning ng kagandahan ng kabataan. Ang isa pa ay nakasuot ng isang maliit na maliwanag na dilaw na 2 piraso, siya ay maliwanag ang mata at makahinga. Si Jewel at Sarah iyon. Ang mga pagmumukha nila ay nag-flash sa mga mata ni Yvette sa gulat. Iniligpit niya ang sulat sa pagmamadali. Walang paraan para ipaalam niya sa sinuman ang nangyari sa pagitan nila ni Skyler. Ate Yvette, hinawakan ni Sarah ang kamay ni Yvette, nagsasalita sa tono ng pagsusumamo. Nakaranas ako ng ilang mga problema habang sinusubukang linangin. Sinabi ko kay Jewel ang tungkol sa kanila, at wala rin siyang solusyon. Maaari mo ba akong tulungan? Si Yvette ay isang babaeng may mahusay na katalinuhan, at hinangaan siya ni Sarah. Lalapitan niya si Yvette sa tuwing may problema siya. Tapos, nag-pipe up din si Jewel. Oo, hindi ko rin maintindihan ang problema ni Sarah. Dapat may paraan ka para masolusyonan ito ng buong karunungan mo, Ate Yvette. Marahang bamantong hininga si Yvette. Umiling siya. Dapat mong hanapin si Senior Chester o si Dax at ang iba pa. Ako mismo ay nakaranas ng ilang mga problema sa paglilinang. Isang maikling ngiti si Yvette bago tumalikod para maglakad palabas ng garden. Sinaktan na ni Yvette ang Fin Soul Takeover at ang deal niya kay Skyler. Halos wala siyang oras para tulungan si Sarah. Nang makaalis si Yvette, tumayo sina Sarah at Jewel habang nagpalitan ng hindi mabasang tingin. Naunang nagsalita si Sarah nang mabalik ang kanyang katinuan, at sumimangot siya. Anong meron kay Ate Yvette? Mukhang busy siya ngayon. 00. Natarante rin si Jewel. May iniisip ako tungkol sa kanya. Parang may kung ano sa isip niya. Sa tingin ko siya ay napaharap sa ilang problema. Si Jewel ang mas analytical sa dalawa. Ang pagkakita kung paano sumugod si Yvette ay nagpatunay lamang sa kanyang mga hinala. Kahit ano, pilit ng ngiti ang isinalubong ni Sarah. Paalis na ako para tanungin Senior Chester, then. Nagsasaya ka sa sarili mo, Jewel. Tumalikod si Sarah para umalis sa hardin, tumungo sa direksyon ng study room ni Chester. Tumanggo si Jewel bilang pagsang-ayon at tinungo ang direksyon ng kwarto ni Yvette. Pinag-isipan ito ni Jewel. Aalamin niya kung ano ang nangyari kay Yvette at pagkatapos ay gagawa siya ng paraan para makatulong. Si Yvette ang apple of the High Master's eye. Hindi niya kayang tumayo at tingnan kung may nangyari sa kanya. Gayunpaman, nang marating niya ang personal na silid ni Yvette, ang pinto ay nakasara na. Hindi nakapasok si Jewel sa kwarto. Sa halip, matiyagang umupo siya sa gilid. Lumipas ang oras habang ang mga segundo ay dumudugo sa mga oras. Hindi nagtagal, dumilim ang langit. Wala pa ring palatandaan si Yvette. Hindi naman nagpanik si Jewel. Nagpatuloy siya sa paghihintay sa labas. Kabanata 4200. Kriek. Sa wakas, hating gabi, narinig ni Jewel ang pagbukas ng pinto. Bumilis ang tibok ng puso niya nang kumilos siya para bumangon. Ngunit, nang makita ang kasuotan ni Yvette, tumigil siya saglit. Hinubad ni Yvette ang damit na karaniwan niyang isinusuot at pinalitan ito ng all-black outfit. Siya ay tumingin hindi kapani-paniwalang misteryoso. Para siyang naglalakbay ng palihim. Umiwas si Jewel para magtago habang pinag-iisipan iyon. Kakaiba ang ugali ni Ate Yvette sa maghapon. Nakasuot ng all-black garb sa kalagitnaan ng gabi. Ano ang ginagawa niya? Habang bumubulong siya sa sarili, nakita niya si Yvette na pumailang lang sa himpapawid, lumipad patungo sa hilaga ng lungsod. Tingnan natin kung ano ang nangyayari. Hindi nag-atubili si Jewel. Gumalaw siya para sundan siya ng mabilis. Nakarating si Yvette sa isang lumang templo sa Mid-City makalipas ang ilang minuto. Ang templo ay lubhang sira-sira, na puno ng tinutubuan na damo. Malinaw na walang bumisita dito sa mahabang panahon. Hindi pa rin nagpakita si Jewel noon, piniling manood ng tahimik sa gilid. Maraming beses nang naglakbay si Yvette kasama si Daryl noong nakaraan at nakakita ng maraming bagay sa mundo.
Sa pananamit ni Yvette, masasabi niyang papunta na siya sa isang tao. Ang taong iyon ay dapat na isang taong may abnormal na katayuan din. Noon lang, sa lumang templo, nagpaikot-ikot si Yvette sa bakuran. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang baog na espasyo sa paligid niya, ngunit nakakuha siya ng lakas ng loob na tumawag, "Nasaan ka? Nandito ka ba?" Isang maikling tawa ang umalangaw sa hangin kasunod ng kanyang mga sinabi. Sinundan ito ng isang gwapong figure mula sa likuran. Nakasuot siya ng puti at may karisma. Si Skylar iyon. Ano? Napatalon si Jules sa gulat mula sa pinagtataguan niya sa likod ng templo. Ang kanyang utak ay nagbuhos na galit, gumuhit ng isang blanko. Si Yvette ay nakikipagkita kay Skylar. Ano ang nangyayari? Si Skylar ay isa sa mga kampa ni Archfiend Antigonus at isa sa mga pinakamalaking kaaway ng High Master. Kailan pa naging malapit sa kanya si Yvette? Nabigla man siya, gustong lumapit ni Jules para malaman pa ang sitwasyon. Ngunit natakot siya sa lakas ni Skylar at nanatili sa kanyang distansya. Sa tamang oras, Miss Lane. Lumapag si Skylar sa kanyang harapan na may malawak na ngiti. Nakarating ka dito tulad ng ginawa ko. Si Yvette ay halos walang pakialam sa maliit na usapan. Ano ang gusto mo sa akin sa pagkakataong ito? Kung hindi dahil sa ikalawang kalahati ng Reverse Fiend Soul Takeover spell, hinding-hindi siya papayag na makipagkita kay Skylar. Tumawa si Skylar, diretso sa punto. Hindi gaano, kailangan mo lang ng tulong mo sa kaunting bagay. Ano ito? Ang mga katangian ni Yvette ay nanatiling hindi gumagalaw. Alam na niya sa simula pa lang na hindi kailanman hihilingin ni Skylar na makita siya ng walang layunin. Bahagyang ngumiti si Skylar. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sekreto. Si Lord Kenny at ang New World Royals ay sumali sa Fiend Race. Pinangunahan ni Lord Kenny ang kanyang tropa ng mga sundalo para salakayin ang North Mona Continent. Lumipat sila kalahating araw na ang nakalipas. Ano? Nanginginig si Yvette nang marinig ang balita. Napatitig siya kay Skylar, buo ang gulat sa mukha niya. Makapangyarihan si Skylar. Nagawa niyang kumbansihin si Lord Kenny at ang New World Royals na sumama sa kanya ng ganoon kabilis. Hindi tama iyon. Namilog ang mga mata ni Yvette nang may pumasok sa isip niya habang bumubulong sa sarili. Sinaman niya ng tingin si Skylar. Kayo ba ni Lord Kenny ang naglagay ng bitag na iyon para mahulog ako noong nasa New World Royal City tayo, Skylar Blanc? Dahil nasa kanya ang mga katotohanan, sapat na matalino si Yvette upang malaman kung paano nangyari ang mga bagay. Ang hitsura ni Skylar nang siya ay nakulong sa New World Royal City ay napakaswerte para maging isang pagkakataon. Ang sagot lang ay pinagplanuhan niya ito ni Lord Kenny. Bahagyang nauuto ang ekspresyon ni Skylar sa mga tanong. Pagkatapos, ipinagtaka niya iyon sa kanyang sarili. Si Yvette ay isang matalinong babae, mula sa kung paano niya natutunan ang katotohanan sa isang pangungusap lamang mula sa kanya. Gayunpaman, walang pakialam si Skylar na magpaliwanag. Ngumiti siya at sinabing, "Ikaw ay isang maliwanag, Lady Lane." Walang puntong pag-usapan iyon ngayon, gayunpaman. Kung tutusin, isa ka na sa amin. Nawala ang ngiti sa mukha ni Skylar, napalitan nito ng masungit na ekspresyon. Kailangan kong umalis ka kaagad para tulungan si Lord Kenny na ibagsak ang North Mona Continent. Huwag kang mag-alala, hindi kita kakailanganin doon sa buong panahon, sapat lang para makalampas sila sa Hazelhen Gate at sa Royal City. Ang Hazelhen Gate ay ang pinakabantayang pasukan ng North Mona Continent. Bumukas ito sa hangganan. Hindi na kailangan ng palasyo ng karagdagang paliwanag. Ang pagtatanggal sa dalawang lugar na iyon ay walang alinlangan na magdudulot ng malaking pinsala sa North Mona Continent. Kabanata 4210. Talagang hindi. Umiling si Yvette nang umalangaw sa hangin ang mga salita nito. Bakas sa mukha nito ang matinding determinasyon. Kinasusuklaman ni Yvette ang digmaan at mga labanan ng may paghihiganti, dahil ang mga taong nagdusa ng higit na paghihirap mula sa kanila ay walang iba kundi ang mga inosenteng sibilyan. Higit sa lahat, si Lord Kenny ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama. Paano niya ito matutulungan? Parang inaasahan na niya ang pagtanggi ni Yvette sa simula pa lang, napabuntong hininga si Skylar. Nagsalita siya sa matiyagang tono. Alam kong mayroon kang masamang dugo kay Lord Kenny,
Lady Lane, ngunit sana ay maitago mo ito para sa kapakanan ng aming kaluwalhatian. Ipinapangako ko sa iyo na tiyak na aawitan ko ang iyong mga papuri sa kagalang-galang na Arkido sa sandaling maaga natin ang Siyam na mainland. Makukuha mo ang anumang gusto mo kapag nakuha mo na ang pabor ng Honorable Archfiend. Isipin mo na lang hindi pa nakikisama si Archfiend Antigonus sa mga miyembro ng pamilya Carter at siguradong aatake sila sa pag-atake niya. Ngunit sa ating tagumpay, gagawin niya. Hindi gumawa ng isang move sa mga miyembro ng pamilya Carter, tama. At saka, nakuha ko na sa iyo ang ikalawang kalahati ng Reverse Fiend Soul Takeover spell na iyon. Inilabas ni Skylar ang isang gintong scroll. Ang mga mata ni Yvette ay kumislap nang makita ang balumbon, labaha ang kanyang tingin. Gayunpaman, hindi siya pumayag sa kanyang kahilingan. Ano ang pinag-uusapan nila? Sa labas ng templo, natarante si Jewel mula sa kanyang pinagtatagwan. Masyado siyang malayo kaya hindi niya marinig ang sinasabi ni Yvette at Skylar. Wala nang ibang gusto si Jewel kundi ang makalapit, ngunit alam niya na sapat ang kapangyarihan ni Skylar para makadama ng paggalaw kung lalayo pa siya. Sa mga pagkakataong iyon, walang nagawa si Jewel kundi ang manatiling nakatago sa kanyang kinaroroonan, tahimik na nanunood. Lady Lane, hindi nag-alala si Skylar sa hindi pagkakasundo ni Yvette. Ngumiti siya ng mahina. Nasabi ko na ang kailangan kong sabihin, at hindi ko na. Gagawing mahirap para sa iyo. Hindi ako humihingi ng marami. Gusto ko lang na tulungan mo ang New World Royals na makalampas sa Hazel Gate at ang palasyo. Mayroon kang masamang kaluluwa sa iyo, at hindi yun magiging mahirap na gawain para sa iyo. Makukuha mo ang scroll mula sa akin sa sandaling tapos ka na. Malawak ang ngiti ni Skylar kay Yvette, naghihintay sa kanyang desisyon. Sabay-sabay na natahimik ang templo. Nakagat ni Yvette ang kanyang labi nang mahulog siya sa dilema. Ang pagtulong kay Skylar na alisin ang North Mona Continent ay isang malinaw na pagtataksil at ganap na nilabag ang kanyang mga prinsipyo. Gayunpaman, kung sasabihin niyang hindi, kailangan niyang pagdusahan. Ang Fiend Soul Takeover. Makalipas ang ilang minuto, huminga ng malalim si Yvette bago tumingin kay Skylar. Fine, gagawin ko. Pero itong unang pagkakataon lang rin na ito. Iyon ang huling bagay na gusto niya. Ngunit napaatras siya sa isang sulok, at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sabihing oo. Lumawak ang ngiti ni Skylar sa pagsang-ayon nito, bumakas sa mukha nito ang saya. Mabuti kung ganoon. Maghihintay ako sa iyong presensya. Maaari kang lumapit sa akin anumang oras pagkatapos mong tulungan si Lord Kenny na dumaan sa Hazel Gate, at bibigyan kita ng higit pa sa spell. Kapag nalampasan mo na ang palasyo, ang natitirang bahagi ng spell ay magiging iyo. Inalis ni Skylar ang scroll at lumundag na may malaking ngiti, na natiling hindi gumagalaw ang mga katangian ni Yvette nang umalis si Skylar. Tumalikod na rin siya at pumailan lang patungo sa kinaroroonan ng pamilya Carter. Nang makaalis na silang dalawa, tuluyang lumabas si Jewel sa kanyang pinagtatagwan. Natarante si Jewel, at nagsalubong ang mga kilay. Ano ang pinag-uusapan ni Yvette at Skylar Blanc? Hindi narinig ni Jewel ang isang salita ng kanilang pag-uusap, ngunit alam niya na ang sitwasyon ay isang napakakomplikado. Samantala, mabilis na nakabalik si Yvette sa pamilya Carter. Nagpalit siya ng damit bago siya pumunta sa main hall at ipinatawag sina Chester, Dax, at ang iba pa. Dumating sina Chester, Dax, Yvonne. At siya nan makalipas ang ilang minuto. Mga kapatid ko. Tinitigan ni Chester si Yvette, hindi maitago ang pagkalito sa kanyang puso. Anong ginagawa mo ngayong gabi na? Lahat, pati sina Dax at Yvonne, ay napatingin din sa kanya na may pagtataka. Kuya Chester, kinagat ni Yvonne ang kanyang labi, nag-aalangan na magsalita. Ako, aalis ako ng ilang araw. Pakiusap, ingatan mo ang mga miyembro ng pamilya Carter at palakasin ang ating depensa pansamantala. Siguraduhin hindi mo pababayaan ang iyong pagbabantay kahit isang segundo. 2. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.